Maligayang pagdating sa isip ni Ligaw Horror, kung saan ang bawat liham ay isinusulat sa dilim. Bago natin simulan ang misteryo, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Handa ka na ba? Magandang gabi sa iyo, Boss J. Pati na rin po kay Miss Kate at sa lahat ng mga kaisip na patuloy na sumusuporta sa inyong bagong programa. Na-discover ko po kayo sa Spotify at nainganyo na rin ako sa YouTube channel nyo. Matagal ko na pong gustong isulat ang kwentong to, pero aaminin ko, maraming beses na akong umatras. Hindi dahil sa wala akong lakas ng loob, kundi dahil hanggang ngayon, may parte pa rin sa akin na gustong maniwalang hindi ito totoong nangyari. Pero heto na ako, Boss J. Humihinga, pero mabigat. Papasalamat dahil may platform kang gaya nito para sa mga karanasang hindi madaling ikwento. Sana kahit papano may makarinig. Sana may makaiwas sa parehong bangungot na pinagdaanan ko noon. Minsan daw, kapag mahal mo ang isang tao at bigla siyang nawala, nananatili siya sa panaginip mo. Hindi dahil binabantayan ka, kundi dahil hindi pa siya tapos. Minsan din, akala mong pag-ibig ay multo lang ng nakaraan. Kumakatok sa pinto ng buhay mo. Dala ang parehong muka, pero ibang kaluluwa. Ganito po ang nangyari sa akin, Boss J. Bago ko pala simulan, pakibago na lang po ang mga pangalan at lugar sa sulat ko para sa privacy at respeto na rin sa lahat ng mga nasangkot. Tawagin niyo na lang akong Jerome, dating team lead sa isang mid-size call center sa Mandaluyong. Sa mundo namin paulit-ulit ang tanong, ang tono at ang script, minsan may isang sagot na hindi mo kayang panggitin kahit gaano mo kabisado ang sistema. Ito ang kwento kung paano bumalik sa buhay ko si Roxanne, pero sa paraang hindi ko kailanman inasahan. Graveyard shift. Maulan ang mga linggo noon. Parehong literal at emosyonal. 28 po ako noon. Single at bagong promote lang na team lead sa isang telco account. I had my own cubicle, my own team, and the habit of not talking about emotions unless may kape sa harap. Isang Monday night, onboarding week. Pinakilala sa amin ang bagong batch. Doon ko siya unang nakita. Roxanne Ramos. Tahimik. Manipis ang boses, pero may lalim. Yung tipong kailangan mong tumahimik para lang marinig mo siya. May itim na buhok na lagpas balikat at madalas nakaklip sa gilid. May dalang notebook na puno ng sulat kamay. Hindi siya kagandahan sa tradisyonal na paraan. Pero may something, may kurot, parang may iniingatang sikreto. Naging agent ko siya. Maayos, tahimik, magaling sa English pero may accent na hindi ko mapinpoint. One night, break namin pareho. Tumambay kami sa pantry. Umuulan. Taga saan ka pala, Rox? From Samar, but I moved here after college. Ikaw? Batangas. Ngumiti siya. Probinsyano ka rin para, TL. Sabay higop ng 3-in-1. Sandaling yun, parang may hinila sa loob ko. Hindi infatuation, Boss J. Hindi rin crush. Para siyang something familiar na ngayon ko lang naalala.
Sa call center, mabilis ang bonding. Lalo na kung laging OT at isang pantry lang ang sumbungan ng lahat ng pagod. Lumipas ang mga buwan at naging kami na. Walang PDA, wala ring label sa opisina. Pero sa labas, kami. Umuwi siya sa boarding house ko tuwing Sabado. Gumagawa ng adobo, kahit minsan sunog. May mga gabi na nanonood lang kami ng TV, minsan kahit walang tunog. Dahil sapat na ang presensya ng isa't isa. Pero kahit anong lalim, alam mong may hindi siya sinasabi. Minsan, napapansin kong tuwing sumasapit ang 3 a.m. Bigla siya natitigilan. Teka lang, parang may maingay. Anong ingay? Wala. Baka imagination ko lang. Pero ilang beses na naulit yun, Boss Jay. Habang lumalalim ang ugnayan namin, lalo kong nararamdaman na may anino hindi ko makita. Pero nararamdaman ko. Isang gabi, habang pauwi kami, naglakad kami mula sa Shaw Boulevard Station. Hawak ko ang kamay niya. Malamig, basa ang kalsada. Bigla siyang huminto. Jerome? Pag may nangyari sa akin, huwag mo akong hanapin, ha? Napatawa lang ako. Ano ka ba? Ang drama mo? Hindi siya tumawa. Pag-uwi namin, hindi na siya nagsalita. Sa gabing yun, natulog siya na nakatalikod. At kinabukasan, wala na siya. Hindi siya pumasok sa shift. Tinawagan ko, unreachable. Pumunta ako sa boarding house niya. Walang sumasagot. Kinabukasan, dumating ang balita mula kay Ella, ka-teammate namin. TL, si Roxanne. Natagpuan sa loob ng tinutuluyan niya. Nagbigti raw. Huminto ang mundo ko, Boss J. Walang note, walang babala, walang paliwanag. Isang buwan na lumipas matapos ang pagkawala niya. Pero Boss J, hindi ko kayang tanggalin si Roxanne sa isip ko eh. Isang buong buwan na puno ng mga tanong at malamlam na alaala. Pagkamatay ni Roxanne, naging magulo ang buhay ko. Ang lahat ng tila normal ay naging blurred. Ang mga araw ay tumagilid, nawalan ng kulay. Parang wala na akong lakas para magtrabaho na maayos. Kung dati may ilang tao pa ako tinitignan na makakatulong sa team, ngayon, wala. Wala na ang sigla. Nawala na ako ng pag-asa. Minsan, naniniwala akong bumabalik ang mga alon ng kalungkutan mula sa mga hindi nakikitang mga sulok. I needed something, anything to break the silence. Hindi ako makapag-focus sa trabaho, sa pamilya, at kahit sa sarili ko. Lahat ng ito ay naging isang malaking alon na patuloy lang akong tinatangay. Isang gabi, habang binabaybay ko ang madilim na kalsada papuntang opisina, nakatanggap ako ng text message mula sa isang hindi kilalang number. Jerome, I need to see you. I'm at the office. Hindi ko agad nalaman kung ano ang nararamdaman ko. May naaamoy akong kakaiba. Para bang may isang puwersa na nag-uudyok sa akin lumabas ng bahay sa mga oras na yon. Sigurado ka ba? Tanong ko sa sarili, kahit ako'y naguguluhan na mailabas ko ang cellphone ko. May isang sagot na hindi ko makalimutan. It was brief, simple. It's me, Roxanne.
Isang matinding pagkabigla ang dumaan sa dibdib ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kakaibang pagnanasa na hindi ko matukoy. Kakaibang kilig at kaba. Sinundan ng denial na parang ang hirap huminga. Dala ng gulat at kabiglaan, dumiretso ako sa opisina. Pagkatapak ko sa lobby ng office, hindi ko na maalala kung paano ko nahanap ang sarili ko. Ang oras ay parang nagsimula na maging hindi totoo. Walang taong naandun kundi ako. Bawat takbang ko ay naririnig. Bawat kwarto ay may mga pahiwatig na presensya. At sa pinakahuling cubicle, nakita ko siya. Si Roxanne. O yun ang akala ko. Nakaputi siyang blouse at pantalong na maong. Parang walang nangyaring masama. Wala ni isang bakas ng kalungkutan. Tumayo siya mula sa kanyang lamesa at tumingin sa akin. Hindi ko na nakilala ang mga mata niya. Hindi ko na maramdaman yung pamilyak na init. Lahat ng iyon ay nagbago. Jerome, bakit hindi ka pa rin makamove on? Ang boses niya parang pinalakas. Hindi siya katulad ng dating malumani na Roxanne. Yung tono parang may pagnanasa na nagsusungit. Ngunit naisip ko, baka guni-guni ko lang to. Siguro nagbabadloob ako sa kanya at ang mga panahon namin dati ay magbalik. Pero Boss J, may alinlangan ako. May malalim na pagkakailang kilabot na kumakalibit sa puso ko. Pero tinanggap ko na lang to. Pinili ko magpatuloy, Boss J. Hindi ko alam kung bakit. Ang bawat galaw ni Roxanne, parang hindi ko nakilala. Lahat ng bagay na dati paborito namin, ay tila wala nang saysay sa kanya. Napansin ko na lang sa mga ilang araw na lumipas, ibang-iba ang kilos niya. Hindi ko na siya nakikita tulad ng dati. May mga oras na hindi siya tumitingin sa mga mata ko. At kapag tinititigan ko siya, pakiramdam ko may ibang puwersa na bumabalot sa kanya. Minsan may mga bagay na para bang siya lang ang nakakaalam. May mga bagay na hindi ko natatandaan na ginawa namin. Mga maliliit na detalye na may mga pagtingin na nag-uugnay sa akin sa isang hindi ko masabi na lugar. Tila ba isang lugar sa dilim ang nagbabalik sa kanyang katauhan. At higit sa lahat, habang siya'y patuloy na naandyan, mas lumalapit ako sa katotohanang ayaw kong tanggapin. Si Roxanne ba talaga to? O may iba? Hindi ko talaga alam kung paano magtatapos ang lahat ng ito. Minsan, pagdating ng mga oras na ako hindi sigurado, parang ang mga mata ni Roxanne ay tumatago sa mga ugat ko. Minsan ay naririnig ko siya sa telepono. Minsan naman sa mga huling sulyap, nararamdaman ko kung bakit hindi siya kagaya ng iba. Ito ang sagot na hindi ko kayang hanapin, Boss J. Ang kasaysayan ng muling pagkakaroon ng Roxanne sa buhay ko ay hindi na kayang baguhin ng mga simpleng sagot. Kasi may mga bagay na masakit tanggapin, ngunit mas matagal mangyari. Bawat oras sa isang bagong tanong na ang hirap sagutin. Sa loob ng 2 linggo, naging parang multo ang mga gabi ko. Hindi siya dahil natatakot ako sa kanya, kundi dahil takot akong harapin ang totoo. Yung mga halik niya, parehong-pareho. Yung pagkakatulog niya sa kaliwang side ng kama, sakto rin. Pero may mga pagkakataong may sinasabi siyang hindi kailanman sinabi ni Roxanne. Minsan, habang nagpapahinga kami, bigla niyang pinanggit ang pangalan ng kapatid ko. Si Trina, di ba yun yung panganay mong kapatid?
Yung may anak sa UST? Napakunot ako, Boss J. Hindi ko pa nasabi sa'yo yun Umiti lang siya. Siguro narinig ko lang dati. Pero alam ko, Boss J, hindi niya narinig yun. Hindi niya dapat alam yun. Kinagabihan, pinilit kong pakinggan ang lumang voicemail ni Roxanne sa phone ko. Isa sa iilang natitira kong alaala sa kanya. Doon ko mas naramdaman ang pagkakaiba. Yung boses sa voicemail, may init, may pagod, may puso. Yung boses ni Roxanne sa tabi ko, parang walang kaluluwa Malamig, makinis sa pandinig pero walang laman. Doon ko unang pinagdudahan. Sino nasa tabi ko? Isang gabi, habang naglilinis ako ng gamit niya sa dating boarding house, minatagpuan akong lumang USB. Nakalagay sa ibabaw ng luma niyang libro. Yung journal niyang may quote ni Rainer Maria Rilke. Let everything happen to you. Beauty and terror. Just keep going. No feeling is final. Nilagay ko ang USB sa laptop ko. May isang video file lang ang laman. Binuksan ko. Grainy, mahina ang tunog, pero malinaw ang muka. Si Roxanne. Nasa loob ng kwarto, umiiyak habang may kausap sa phone. Huwag kang babalik dito. Hindi kasi ate. Wala kang karapatang gamitin ang pangalan niya. Tumigil ang paghinga ko, Boss J. Isang boses ang sumagot sa kabilang linya. Pero ako lang ang natitirang dugo niya. At kung ayaw mong isama kita sa kanya, tumahimik ka na lang. Sa video, Roxanne is confronting someone. A woman who looks exactly like her. Her twin, Rochelle. Bigla ko naalala ang isang kwentong binanggit ni Roxanne sa akin noon habang natutulog siya sa braso ko. Akala ko noon kwento lang. TL, may kambal ako noon, pero di kami sabay lumaki. Kinuha siya ng ibang kamag-anak. Di ko pinansin dati. Akala ko biro lang. Pero hindi pala. Sa loob ng call center na yon, may mga nararamdaman na ang ibang agents. May nagsabing may babaeng dumaan daw sa corridor kahit 3 a.m. na. May nagkwento na may babaeng nagkukulong sa sleeping quarters. May dinadasalan. Isang janitor na nagkwento sa akin habang naninigarilyo sa labas. May kakaiba sa babaeng yan, TL. Minsan nakita ko may sinunog siya sa likod ng building. Parang buhok. At may sulat na ibang wika. Ha? Anong wika? Parang Latin, pero hindi. Parang sinaunang baybayin, pero distorted. Di ko maintindihan. Minsan sa banyo ng opisina, habang naghuhugas ako ng kamay, lumapit siya sa likod ko. Si Roxanne. Mas payat ka dati. Mas tahimik ka dati. Tumigil siya. Tumitig sa akin. Walang ngiti, walang emosyon. Mas mahal mo ba siya kaysa sa akin? Hindi ako makasagot. Tumingin ako sa salamin at sa isang kisap mata, hindi na niya mukha ang nakita ko sa likod ko. Mukha iyon ng isang babae na nakasuot ng itim. Puno ng abo ang pisngi. May mga hiwang nakaukit sa balat at may itim na panyo na nakatali sa leeg. Paglingon ko, siya ulit. Si Roxanne. Pero alam kong hindi na siya yun. Boss J, mga kaisip,
Hindi ko alam kung kailan ako huling nakatulog ng buo. Simula na bumalik ang Roxanne sa buhay ko, gabi-gabi na akong ginigising ng mga bangungot. Pero ang mas masahol, hindi ko na sigurado kung alin sa mga ito ang panaginip at alin ang totoo. Isang linggo matapos kong mapanood ng video, nagdesisyon akong puntaan ang lugar na minsan pinanggit ni Roxanne. Isang lumat abandonadong bahay sa may Cavite, kung saan raw sila minsan tumira ng kanyang kambal. Nang datnang ko ang bahay na yon, halos natabunan na ng damo. Ang gate ay kalawangin na at may signage ng luma at medyo nabura ng apelido. R. Almeda Residence. Pumasok ako. Sa loob, puro lumang altar, larawan ng mga taong wala na, at isang black and white photo ng dalawang batang babae. Halos magkamuka. Ang isa sa kanila ay may itim na panyo sa leeg. May sulat sa likod ng frame. Roxanne at Rochelle, 1997. Bantayan ng isa't isa. Nanginig ako. Sa may kanto, may isang matandang nagtitinda ng herbal na gamot. Nilapitan ko siya at tinanong kung kilala niya ang pamilyang Almeda. Napatingin siya sa akin. Para bang alam na niya kung bakit ako nandun. Ang kambal, isa sa kanila, isinumpa ng lahi. Isinumpa? May isang kasunduan ng ninuno nila sa isang samahan ng mga di matahimik na kaluluwa. Isang Almeda sa bawat salin lahi ang inihahain upang hindi maubos ang kanilang regalo. Anong klase pong regalo? Kakayahang makapasok sa mga isip ng tao. Magparamdam, magbago ng anyo, at ang mamuhay ng may kapangyarihang hindi pangkaraniwan. Boss J, iyon ang sandaling na-realize ko. Si Rochelle ang sinumpang Almeda ng saling lahing ito. Hindi siya multo, hindi siya nabuhay muli. Siya ang tagadala ng sumpa. At ginamit niya ang pangalan, anyo at alaala ni Roxanne para makapasok sa buhay ko. Pero bakit ako? Bumalik ako sa bahay. Habang sinusulod ko ang lumang drawer, may nahulog na notebook mula sa bag na minsan iniwan na Roxanne sa unit ko. Gawa sa lumang letter, parang amoy insenso ang papel. May mga nakasulat na lumang Filipino, baybayin at Latin, pero may pahina na malinaw. Ako si Rochelle, at kung binabasa mo ito, malamang nakuha mo na ang lahat. Hindi ko pinili ang sumpang ito, pero hindi ko rin ito tinanggihan. Ang kapatid ko, si Roxanne, ay piniling magmahal. Ako, piniling mabuhay. Isa sa amin ang kailangan mawala, kaya pinili ko siyang mawala sa paraan kung saan ako ang may iwan. Bumalik ako sa opisina. Sa wakas, inarap ko siya, si Rochelle, ang nagkunwaring Roxanne. Nasa pantry siya, nakaupo, tahimik na umiinom ng kape. Rochelle, tumigil siya. Tumitig sa akin. Wala ka nang kailangang sabihin. Alam mong ako yun. Bakit ako? Gumiti siya. Malamig, matulis, wala nang papapanggap. Dahil minahal mo siya ng buo, at ang pagmamahal mong yon ang tanging pinto
para makapasok ako. Hindi mo na siya makikita muli, pero kung gusto mong ako na lang, pwede nating ituloy. Boss J, mga kaisip, wala nang mas tatalim pa kaysa sa katotohanang tinanggihan mong paniwalaan. At ngayon, ay bumalot na sa buong paligid mo. Pagkatapos ng gabing yun sa pantry, hindi na bumalik si Rochelle sa opisina. Wala ring record ng employment niya, ni kahit visitor's log. Tila wala ni isang HR personnel ang may naaalalang pumasok siya bilang replacement ni Roxanne. Walang trace. Walang pangalan. Walang muka, maliban sa mga alaala ko. Sa sumunod na linggo, 3 sa dating katim ni Roxanne ang nag-resign. Yung isa, na ospital dahil sa hallucinations. Yung isa pa, napabalitang bigla na lang daw umiiyak tuwing may makakasalubong na babaeng naka-red lipstick. Ako, umalis na rin ako. Hindi ko na kinaya, Boss J. Pero bago ko tuluyang umalis sa site, bumalik ako sa dati naming cubicle. At doon, sa ilalim ng mesa ni Roxanne, may naiwan siyang isang post-it, isang drawing, mukha ng isang babae, may itim na panyo sa leeg. Isang mensahe. Huwag mo na akong hanapin. Hindi mo na ako mababawi. Pero salamat, pinayagan mo akong mabuhay muli. Boss J, kung tatanungin mo ako kung anong nangyari kay Roxanne, narinig ko mula sa dati niyang landlord na may inilibing silang babae sa ilalim ng simbahan sa probinsya nila sa Quezon. Wala raw kamag-anak na tumanggap ng labi at walang death certificate. Ang sabi-sabi, may babaeng umiyak sa loob ng simbahan tuwing 3:00 ng madaling araw. Ang tawag nila sa kanya, kambal na naiwan. Hindi nila alam kung sino. Pero ako, alam ko na. Ngayon, ilang taon na ang lumipas. Wala na ako sa BPO industry. Bumalik ako sa pamilya ko sa Laguna. Tahimik ang buhay. Pero tuwing gabi, bago matulog, lagi akong nakisindi ng kandila para kay Roxanne. Hindi na ako nagtangkang hanapin si Rochelle. Ayoko na. At kung totoo nga na may mga nilalang na kayang baguhin ang anyo nila para makalapit sa atin, siguro hindi kasalanan ang magmahal sa maling katawan. Basta, totoo ang puso mo nung ibinigay mo yon. Boss J, salamat sa pagbibigay ng boses sa mga kwentong ganito. At sa inyo mga kaisip, kung may nagbalik sa buhay nyo, siguraduhin nyo muna kung sino talaga yung bumalik. Maraming salamat, God bless, and more power to your show. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kababalagahang kwento dito sa Isip na Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na susunod na feature sa aming next episode.